Hello kabibig! Welcome back sa inyong bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si kabibig, maglabag-labag at with evidence. Grabe talaga itong issue no, ng juvenile justice law ni Senator Kiko Pangilinan. Oo. Si Senator Ben Padilla gusto niya pababaan yung edad ng dapat merong criminal liability. Pero yung iba sabi, wag na. Kailangan lang talaga na ilagay sila sa DSWD, pangangalaga ng DSWD, and yung 14 below daw. Tapos yung 15 above, pwede na makasuhan. Sabi ng ilan, ilagay sa DSWD, pangangalaga, tapos ipaintindi kung ano ang kanilang nagawang kasalanan, kung makikita na nagbabago ang bata, i-release nila. Hayaan nilang umalis ang bata. Kahit anong, for example, hanggang 18 years old, doon pa nag-mature ang bata. Ay, mali pala yung ginawa ko. At maybe may mga assessments silang gagawin para talaga maalagaan ang bata. So, hindi siya makukulong. Yung 14 years old, for example, hanggang 18 years old, na different process ang i-undergo ng bata, mga test, mga activities program, at until such time na hindi pa rin niya sinisisihan, nasisisi, o hindi pa niya alam kung anong ginagawa niya, ay hindi siya i-release. Pero pag hantong ng 18, 20 plus something, pag naintindihan na niya ng mali siya, ay doon siya i-release. Ano ba naman yan? Pero yung 15 years old, makasuhan. Ito ha, kaya nga itong si Bibi Gandang Hari, talagang binanatan si Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Where in fact, itong si Senator Ruben Padilla ay talagang pinaglalaban niya na pabaan natin. Kasi may alam na yan eh. Ito kabibig ha, ito yung punto ni Binibining Gandang Hari o si Bibi Gandang Hari. At talagang kinall out niya si Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. At meron siyang inamin kabibig na itong si Senator Kiko Pangilinan, kaya pala itong nung panahon ng eleksyon, talagang todo suporta siya kay Kiko Pangilinan. Pero ngayon, parang biglang nag-iba daw ang ihip ng hangin. Parang iba na ang nakikitang landas ni Bibi Gandang Hari kay Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Parang iba ang mga paninindigan o ano ba kabibig. So ito kabibig, panoorin natin ang statement ni Bibi Gandang Hari. Ito kabibig, nasan ba yun nga? Wait mo na kabibig guys, stop share ko muna. Kung ano ang kanyang opinion hinggil dito mga kabibig. Wait for a while. Ito. Ito na, share ko na. May punto naman talaga si Bibi Gandang Hari sa kanyang reaksyon sa sobrang daming yung issue. Every now and then may maririnig tayo na mga minor de edad nagdadala na mga hindi magandang gamit sa eskwelahan. Ito kabibig, makinig tayo. Nananawagan ako kay Senator Kiko, no? Kasi alam nyo, ipinagkampanya ko po si Senator Kiko noon. Kasalanan mo pala yan eh. Medyo. Pero pinapaalala ko to kay Sharon na at sinabi ko ito na ikinampanya ko siya. Ikinakampanya ko si Senator Kiko noon dahil naniniwala ako kay Sharon. Pero Sharon, naniniwala. Anong sinabi ni Ruben? Kasalanan mo pala eh. So meaning, ano ibig sabihin nun? Kasalanan mo pala, Bibi Gandang Hari, kung bakit nanalo si Kiko Pangilinan. Ngayon, nananawagan ako sa'yo na parang hindi na yata ako naniniwala. Parang binabawi ko na po yun. Kasi ang sinasabi lang po kasi ni Robin, hindi ko po ito kinakampihan si Robin dahil kapatid ko. Pero naniniwala ako sa paninindigan niya pagdating dito. Unang-una kami po ay pinalaki ng mga magulang namin sa disiplina. My dad and my mom didn't spare the rod para po disiplinahin kaming lahat. At lumaki po kami may takot sa Diyos, may takot sa magulang, may takot sa authorities, may takot sa mga teachers, sa principal, sa lahat po, no? So lumaki po kami dyan. So naniniwala ako, yung sinasabi po ni Robin, hindi po ito para parusahan yung mga bata. Ang sinasabi po niya is pagkaroon ng deterrent, magkaroon ng kinatatakutan ang mga bata. So sinusulong po niya itong mga panukala na ito, hindi para
para ikulong ang lahat ng mga 10 years old. Hindi po 'yon. Ang talagang pinanggagalingan lang po nun, may katakutan ang mga batang ito. Para, in fact, it's a protection. Hindi po ito Tama. para titiin ng mga bata. It's Tama. actually a protection. At ang pinupunto ko nga po doon, even ang atin, hindi ko po ginagamit ang Diyos, pero ang totoo po niyan, kaya tayo binigyan ng 10 commandments ng Panginoon, Correct. it's not to punish us or to condemn us, but actually to protect us from sin. Kahit po ang Biblia, yan ang pinaninindigan. So, yun lang po ang kaya ako sumama dito kasi talagang naniniwala po ako dun sa paninindigan ng kapatid ko pagdating po talaga dito. Hindi po ako laging nagsasalita kasi umiiwas po ako sa politika, but this time this is not political. Ito po ay isang bagay na dapat tayo magkaisa at maintindihan ng mga senador na kaya po kayo nandyan para protektahan kami. Kaya kayo gumagawa ng batas para protektahan hindi lang ang mga bata kundi ang mga magulang din. Bigyan kami ng magandang batas para ang peace and order ay manatili dito po kasi madalas na rin po ito sabihin ni Robin na a society with no peace and order wala pong patutunguhan, babagsak po tayong lahat pare-pareho. So, naniniwala ako na I think pag-isipan mabuti, nananawagan din ako kay Senator Risa Hontiveros na sana naman hindi lang puro yung side ninyo ang pakinggan ninyo. Hindi niyo yung side why we are pushing for this, why my brother is pushing for this. It's not hindi po ito politika, hindi ito para mag-grandstand, but it's really a valid and meron pong cause sa Amerika, nandun po ako nakatira, ang mga mass shooting is not unusual anymore. It's all, at ganito rin kasi ang pinagtatalunan doon. Wala ding sense of responsibility ang mga bata. Meron po kasi talagang dapat accountability. Correct. Sabi ko nga po lumaki kami ng pinapalo ng mga magulang, dinidisiplina. Hindi po, my dad and my mom did spare us their rod. Yun po ang namin at lumaki kami may takot. Lumaki kaming sumusunod sa batas. Dati po, sinasabi natin, bakit ang mga Pilipino, pag nandito sa Pilipinas, wala mga disiplina. Pagdating sa ibang bansa, matitino, madisiplina. Isa lang ho ang dahilan nun, kasi may batas na sinusunod. Sa Amerika, bakit ang traffic, sumusunod kami sa traffic kasi malaki ho ang binabayaran namin kapag nahuli kami ng pulis. So may accountability, pero pag walang batas, kanya-kanyang lakad ulit po yan. Traffic pa lang po yan, di po ba? So sana maintindihan lang po yun ng mga senador natin. Nakapag-aral naman tayong lahat. I think this is not hard to understand. Na yung isinusulong na batas po ng kapatid ko, hindi po yan para itiin ng mga bata. Yan po ay para matulungan ng mga bata na magkaroon ng takot sa batas at a very young age. Yun po ang reality. Maybe in the 60s, 70s, 15-year-old is considered a minor. Pero at this time, na nasa social media time na po tayo at maraming exposed na ang mga bata sa lahat ng mga kung ano-ano mga bagay, I think kailangan tanggapin natin yung katotohanan na at 10 years old, exposed ang mga bata sa mga hindi dapat nila nalalaman. And at 10 years old, they should be protected by law para hindi nila even to think about it. Kasi takot sila, kasi meron silang reason na to think about it kasi alam nilang they'll be accountable. Nananawagan ako kay... Correct mga kabibig. Diba? Ito. Ikon. Ito pa mga kabibig ko. So, wala nang makasuhan siya kasi na-commit niya yung crime, 14 years old siya. Maski mag-18 siya, wala po. Ang ibig sabihin po, sir, ng above 15 years old is 15 years old and 1 day. So kung sa birthday mo nagawa mo ito, maaaring hindi ka pa kasuhan.
Alay. Pero nung pag lumampas ka na ng birthday, Sir Raymond, ano Juvenal na? law. Pero yung 14 anyos, na based sa investigation ng mga police, siya yung nagplano. I'm just quoting the police investigation. Siya yung pamangkin ng police na nagkaroon ng access sa ano. So, wala nang pag-asang makasuhan siya kasi na-commit niya yung crime, 14 years old siya. Maski mag-18 siya, Wala po. Tama Oh po my yun. God. Dahil yun yung nakalagay sa ating batas. Pero Agoy. hindi siya pwedeng pabayaan. Kasi kailangan may Wala disiplinang mangyayari. Kailangan may accountability. Kailangan merong Paano yung hustisya. accountability doon? Yung mga Yung accountability nabiktima. doon, Paano wala yung naman. hustisya Ang doon? gagawin muna ng social worker, magpe-petition yan for involuntary commitment ng bata. Dahil kailangan kunin yung bata sa pamilya niya. Kasi ang tanong natin, habang nandun sa pamilya niya, bakit niya nagawa yung krimen na yon? Napaka-unfair, mga lords. Tama. Napaka-unfair. Imagine mo kahit mag 18 years old na, hindi na pwedeng kasuhan. Di ba? At may nabasa pa ako na pag nagsisi, di ba, parang bigyan ng panibagong buhay. Ay, sana all, no? Sana all talaga. Pero yung mga pinatay nila, hindi mo na mababalik. Diba? Yung sakit na naramdaman ng mga pamilya ng pinatay nila. Kamusta? Wala na lang yun. Quits na lang. Quits na lang. That's how unfair. Diba? Napaka-unfair ng ginawang batas ni wala nang Ayun. Yung bata, yung 14 years old, pag hindi pa rin siya magbago, na ma-rehabilitate, hanggang kailan siya tatanda, doon siya. Oh! Kasi nga, kailangan niyang maintindihan ano yung consequence Wala ka. ng ginawa niya. Talaga? Sa ngayon kasi, hindi pa niya yun maintindihan. Hindi pa niya masyadong para bang like an adult appreciation of things. Wala. So, kaya kung hanggat hindi siya ang tawag natin, Babago. ma-reform or ma-rehabilitated, then manatili siya doon sa facility. Hala. May nangyari na po bang ganyan na instance sa facility ng DSWD dito sa region na nag-reach na siya sa middle age, pero hindi siya na-rehabilitate, patuloy pa rin siya nasa loob ng facility ng DSWD. Dito sa atin, iba kasi yung ating ang sa atin kasi these are natin yung mga ang tawag doon yung mga clients category natin, no? So yung mga batang, yung mga nasa sa natin mga suspended sentence. Ito yung mga batang na pag hindi pa rin sila nag-reform, no? Hindi pa rin sila nag-reform, meron na tayong ni-recommend, no? Na sila na nga ay ilagay na sa regular jail. So yun yung ginagawa natin. And we have cases na. Yung sinasabi ni Ma'am is suspended sentence. Mhm. Pero wala pa yung case na hindi siya na-filean ng case because wala siyang criminal liability. Wala tayong ganong case. Oo. Again, very clear tayo, depende yung sa edad. Because sabi nga natin, yung 15, iba yung treatment niya. More than, kasi siya, 15 years and 4 months, no? So, above. So, given that, iba yung kanyang handling, no? Yung process niya, procedures and all, iba naman yung 14. So, pagtanong niya yung 14, I think na-respond na natin yan, na hanggat hindi siya mag-reform, dyan siya. Kailangan lang natin masigurado of the intervention and appropriate intervention. Yung 15, again, dahil nga may case na siya ngayon, depende sa progress ng case, and then of course, So meaning yung 14, kahit mag-18 na siya, tapos wala siyang pagsisisi, hindi siya criminal liability kasi 18 na siya. Hanggang mag-25 siya, wala pa siyang pagsisisi, hindi siya pwedeng ikulong. Yun ba ang pino-point out dito? Hala ka? So paano na yun yung mga pinatsugi nila? Paano makakamit ang totoong hustisya kung ganitong klaseng batas meron ang Pilipinas? Tama nga si Bibi Gandang Hari na dapat pababaan ang edad for criminal liability. Kasi pwede itong gamitin ng mga bata
mapanood ito nila, ay pwede palang magganon. Tapos, pasok ako sa DSWD, tapos may mga program na ibibigay sila sa akin, hanggat mag-matured na ako, hindi pa rin ako nagsisisi, ay hindi ako makukulong. Pero pwede ako magdrama sa DSWD na, nagsisisi na ako sa ginawa ko. So, makikita na nagsisisi ako, papalayain nila ako. So, hindi ako nanagot. Diba? So, ganun, oh my goodness. Kaya kabibig, ano ang reaction niya dito? Parang unfair naman. Buhay ang kinuha nila. Tapos, yung criminal liability ng bata, parang nag-enjoy lang sa loob ng DSWD. Posible kabi. Well, rigid naman daw yung mga programa doon sa DSWD lang tulungan yung batang maka-realize sa kanyang kasalanan. After realization, ano ang sunod na programa? After magsisisi ang bata, anong gawin niya? Hingi ng tawad. After hingi ng tawad, palayain. Diba? Ay, naku, parang tama nga si Bibig Gandang Hari. Tama nga si Senator Robin Padilla. Dapat balikan, basahin ulit ang batas. Kung pwede may mga revisions, kung pwede baguhin ang batas ni Kiko, baguhin. Para matakot ang kabataan ngayon. Kasi wala nang takot sila kabibig. Diba? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Takot